Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Tinuturo rin ni Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos na nasa likod umano ng isinusulong na reforma sa gobyerno. May unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit napipilitan na umano siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Binanggit ni Duterte ang tungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Wala raw nakikitang problema ang dating Pangulo sa kasalukuyang konstitusyon. Ikinagalit niya ang mali umanong paraan para makakalap ng pirma para sa People's Initiative na may kapalit umanong pera. Bantan niya kay Pangulong Marcos kung ipagpapatuloy ang People's Initiative, baka raw magkaroon ng gulo. Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung may isa sa katuparan ang parliament na forma ng panggobyerno, mensahe niya sa mga kongresista na magiging kabilang sa assembly. Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Sinabi ng dating Pangulo na ang ambisyon umano sa pagbuo ng parliament ay galing kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw dapat kalimutan ni Pangulong Marcos na isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa mga naging pahayag ni dating Pangulo. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Nagsalita rin sa programa ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kitag mga congressman na hadlok sa ilang speaker. Nganong mahadlok man? Duha ra man na. Hadlok patanggal pagka-congressman. Dito po ko panulong, sigurado. Yan naman ako ng party list na babae dia. Hindi na pinangalanan ni Representative Duterte ang tinutukoy nitong party list representative.
Ibinulalas naman niya ang kanyang galit sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ibuhat niyo ko drug smuggler. O drug smuggler ko dato na kay kung ano na pamanggon rin sa inyo tubangan ron. Inamin naman ni Mayor Baste Duterte na nasaktan siya sa planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. Oo na, ako. Pagkana, personal man yun eh. Mawadaan yun kong respeto ninyo. Naging maikli lang naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Daghang salamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho, isip, Vice Presidente ug Secretary sa Department of Education. Ayon sa Davao City Police Office, umabot sa mahigit 53,000 ang dumalo sa naturang prayer rally. Ito ang unang balita, R. Gil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Itanangginan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa drug watch list nila si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas ito sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama raw sa ebidensya ipinakita sa kanya ng PDEA ang pangalan ni Pangulong Marcos.